Hello guys! Ang haba ngayon ng kwento ko sa inyo. Ang dami ko ngayon na ma-upload guys. Habali ang iaano ko na naman ngayon sa inyo guys na pampaswerte tips para gumaan ang pasok sa atin ng blessings. Yan guys, sa mga bago kong followers na hindi pa napapanood yung iba kong na-upload noon. Years ang nakalipas kaya kumbaga nire-refresh ko siya. Yan guys, ang ibig kong sabihin ha. Kumbaga ano guys ha, ito guys ay gawin nyo ito bago kayo matulog or pagkahapon ha. Wag nyong kakalimutan guys, negosyante ka man o nagtatrabaho ka o kahit na ano ka man ha. Kasi marami akong followers, kasi marami ang mga lumalapit sa akin na mayayaman, maraming mayayaman, milyonaryo, yan guys. May mga lumalapit din na mahihirap, pero lahat kayo guys, ang tingin ko sa inyo guys ay pantay-pantay lang. Hindi ako guys nag-aano na ito mayaman, ito priority ko. Hindi ako ganun guys. Kumbaga, ang tingin ko sa inyong lahat guys ay pantay-pantay. Ha? Kagaya ni God na pag tumingin siya sa atin, lahat tayo guys ay pantay-pantay. Dahil lahat tayo ay pinanganak guys na walang saplot. Yan guys, kaya lahat tayo ay pantay-pantay. Lahat tayo pag mamatay ay iisa din ang patutunguhan. Yan guys, kaya pantay-pantay. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, kumbaga ito guys, gawin nyo yung pag-aalay. Ha? May upload ako dyan guys yung pag-aalay. Yung mag-aalay kayo pag alas 6 ng hapon, lalo na pag Martes at Biyernes. Mag-alay kayo guys na yung sinasabi ko sa inyo na wag lang mag-alay ng may asin at suka. Yan guys ha. Kumbaga halimbawa lang, kunyari lang mga chocolate guys, kape, yung matatamis, itlog, pwede kayo mag-alay ng itlog, 3 itlog. Ako, ugali ko yan guys. Ha, kumbaga sa mga nagtitipid, yan guys ang ibig kong sabihin, kailangan magtipid din tayo. Pero kahit na anong iaalay natin guys, ay pwede natin yan makain. Ha, halimbawa lang tinapay. Yan guys, pwede natin yan makain kinaumagahan kahit na ano pa yan inalay natin. Kaya huwag kayo manghihinayang sa pag-alay ha. Bali may upload ako dyan, na-share ko na sa inyo kung ano ang proseso para pag-alay. Ha, lagi nakakonsentrate ha. Basta may upload ako dyan, hindi ko napahabain yung ano ko dito guys ha. Kumbaga, hindi ko napahabain yung kwento ko dito. Nanunuyo na ang lalamunan ko kaya na pa ako guys nagdadaldal. Tapos ngayon guys, tapos ngayon guys, ano pa ang gagawin ha? Bago kayo matulog, wag kayong makakalimot guys magdasal. Ha, magdasal. Talagang wag na wag kayong makakalimot magpasalamat kay God na kahit na anong bagay guys na lahat na binibigay niya sa atin na magpasalamat tayo. Dahil guys, kumbaga kagaya ngayon, nandito buhay pa tayo, nanonood kayo sa akin. Yan guys ay blessing sa atin ni God. Yan guys ang ibig kong sabihin, dahil buhay pa tayo, may malakas pa tayo, ganun guys ang ibig kong sabihin. Lahat guys ay bigayan ni God sa atin. Kaya lagi tayong magpasalamat bago matulog at magdebosyon puder pundo. Ha, magkaroon din guys ng kahilingan. Huwag na huwag niyong kakalimutan dahil wala naman bayad maghiling. Walang bayad humiling. Yan guys. Basta lagi kayo, basta ano ko sa inyo guys, pag nagdarasal kayo, tao sa puso talaga. Kasi ako ganun guys, ako pagdarasal ko. Kaya kumbaga mga prayers ko talaga, lalo na sa akin ha, prayers ko sa pansarili, talagang pinapakinggan ako ni God. Ha, marami din ang, lahat naman kayo guys, ay pinagpipray ko eh. Pinagpipray ko, basta wag naman ganun guys na yung iba sabihin na lang sa akin, ipag-pray mo ako. Wag ganun guys, para bang kinukonsente ko kayo guys na wag na kayo magpipray, ako na lang ang magpipray sa inyo. Dapat sabay-sabay tayong magpipray. Ipag-pray ko kayo, magpray din kayo. Ganun guys, walang tamad-tamad sa pagdasal ha. Kasi, ganun guys, alam nyo, napakaano talaga guys yung malapit ka kay God. Kasi alam nyo sa totoo lang ha. Yung mga bagay na ganyan guys ay kumbaga talagang hindi ka bibigyan ng mabibigat na pagsubok. Ha? Kumpara doon sa mga tao guys na walang alam sa dasal, walang alam sa dasal. Ako, bihira ako guys magsimba, sabihin ko yan sa inyo. Pero pag magdasal naman ako sa bahay, oras yan. Kaya minsan guys, hindi ako nakaka-reply ng mga message. Ganun ako guys. Kumbaga kailangan natin ng communication kay God. Ako kasi guys yung tao na direkta ako kay God sa taas. Ako, ganun ang ugali ko guys eh. Nandiyan si God sa taas. Hindi ako guys yung tao guys na, kasi ako guys ay katoliko din naman ako guys eh. Katoliko ako pero alam nyo sa totoo lang sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay ay wala akong santo. Wala akong santo. May mga crucify ako, may mga rosary beads ako. Rosary yan, meron ako. Pero mas ano sa akin guys yung
direkta sa taas ako nagpe-pray. Napaka-importante. Dahil kapag ikaw guys ay malapit kay God, kumbaga magaan sa buhay. Yan guys, magaan sa buhay kumpara doon sa mga tao na kumbaga halos parang ayaw magdasal, nagmamadali, magsisimba, pupunta ng simbahan, puporma lang, magpapa-charming. Yan guys, maganda ang damit ko, kumare, maganda ang sapatos ko, bag ko, kumare, o maganda, magsimba tayo. Hindi yan tama guys Kaya kumbaga, mas guys, mas binibigyan ni God ng mabigat na pagsubok guys yung mga tao na malayo ang loob sa kanya. Dahil yan guys, para bang kinakalabit ka ni God, na gumising ka, minsan bibigyan ka ng mabigat na pagsubok para ikaw ay magdasal. Ganon guys ang ibig kong sabihin. Kaya kumbaga hindi pa tayo binibigyan guys ng mabigat na pagsubok. Kumbaga dapat maging malapit na tayo sa kanya para kumbaga blessings kumbaga maging maganang buhay natin. Yan guys, mga sekreto ko din yan guys. Maging maganang buhay natin. Huwag tayo bibigyan ng pagsubok. Bakit pa tayo bibigyan ng pagsubok? Nandyan na nga tayo, kumbaga malapit na tayo sa Kanya. Yan guys ang ibig kong sabihin, Kumpara doon sa mga malayo sa Kanya, talagang grabe, matitindi ang mga problema na dumarating. Grabe, as in grabe. Yan guys ang ibig kong sabihin, magdasal lagi. Tapos yung sinasabi ko sa inyo, na paghigop ng energy, kung ano ang ginagawa ko pag umaga guys, yun din guys ang ginagawa ko paggabi, yung bago matulog, maghihigop ako ng energy. Kumbaga napakahilig ko talaga guys pagdating sa mga pampaswerte na yan. Yan guys, gawin nyo yan guys. Basta lagi kayong positibo. Tapos ngayon dapat, yun ang sinasabi ko sa inyo na ako minsan guys, kapag nag-iisip ako ng negative, ay naku, malas ganyan. Mamalasin talaga niya ng araw ko, ganun guys. Kaya talagang hindi ako nag-aano, yung utak ko talagang lagi yung positibo na ito, ang hanap buhay ko sa araw na to, magiging maayos. Ganito, ganyan, o kahit na ano pa yan guys, trabaho, kayo na guys, kumbaga laging positibo, tapos yung dasal na sinasabi ko sa inyo, yan guys, kumbaga yan guys ay mga ginagawa ko, mga pampaswerte na yan, o kahit na ano pa yan. Tapos ito pa guys, kasi may mga tao na gusto maging naswertihin sila, gusto naswertihin sila, pero ang sasama ng ugali, Yan guys ang ibig kong sabihin sa inyo. Ako na-experience ko yan guys, na alam nyo, sa totoo lang guys, Ako guys, halos kung yurakan ako noon ng tao, kung yurakan ako, sabihin ko sa inyo hirap na nga ako, gaganunin pa ako. Yung para bang itinulak ka na nga, natumba ka, syempre nawala ka sa balance, ngayon napahawak ang kamay mo sa sipain ka pa, tapos ngayon, pakasipa sa'yo, gusto ka pang durugin talaga ng ganun guys. Na-experience ko yan guys sa buhay ko, bago ko pinasok ang spiritual. Yan nga ang sinasabi na talagang, yan ang sinasabi ko sa inyo na talagang muntik na ako nun bumigay. Muntik na talaga ako nun bumigay, anak ko na nga ang iniisip ko Yan lang guys, hanggang sa talagang sinabi ko sa inyo, talagang wala talagang imposible kay God kapag ikaw ay talagang laging magdasal. Para bang pinaubaya ko na yung buhay ko kay God nung time na yun guys. Nasabi ko sa inyo, para bang si God na lang talaga guys ang tumulong sa akin. Walang tumulong sa akin guys. Kahit isa, kaibigan o kahit na sino pa, mag-anak na sabihin, eto, may 50 pesos, sa'yo na ang 50 pesos na to. Or piso, ito sa'yo na to. Walang gumanon sa akin guys. Sabihin ko sa inyo na ranasan ko ang hirap ng buhay na grabe. Ganon guys. Kaya kumbaga, kung ano man yung mga dumating sa inyo ng mga pagsubok, lumaban lang kayo guys, kagaya ng ginawa ko. Dahil walang imposible kay God. Yan guys ang ibig kong sabihin. Basta sundan nyo na lang yung mga na-share ko sa inyo guys, na mga na-upload ko dyan guys. Samahan nyo din guys ng magandang pag-uugali. Dahil guys, yung mga tao guys na alam nyo masasama ang ugali, huwag kayo maniniguro na kumbaga, nandyan kayo lagi sa taas, Lagi kayo nandyan sa taas dahil darating ang araw yung mga tao na masasama yung ugali, darating ang tao, ang Diyos mismo ang magdadala sa inyo sa baba. Kaya kumbaga, dapat kahit nasa taas na tayo, kumbaga successful tayo sa buhay natin, matuto tayo makipagkapwa, makipagkapwa tao. Yan ang sinasabi ko, huwag kayo mang-aapi ng tao guys, dahil na-experience ko yan. Kung sino yung mga nang-api sa akin nun guys, mga nang-yurak sa pagkatao ko, naghusga sa pagkatao ko, ngayon guys, ay mas maayos ang buhay ko sa kanila. Dahil kumbaga ako guys ay ginabayan ni God. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya kumbaga,
yung ugali, napaka-importante niya. Lagi yung magpakumbaba, guys. Lagi magpakumbaba. Wag na ganito ganyan. Ay, porkit ako ngayon, yung ganun, 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 yung bang mag-iinarte tayo na akala mo kung mga sino na. Wag kayong ganun, guys. Lagi tayo magpakumbaba, maging simple. Yung para bang kahit na minsan mag-ayos tayo, normal lang yan na mag-ayos tayo. Pero ang puso nyo, lagi nyo ibaba, ang isip nyo, lagi nyo ibaba na lagi kayong yung mapagpakumbaba. Dahil yun nga sinasabi na ang mapagpakumbaba ay tinataas ni God at ang mapagmataas ay binabagsak ito. Marami din akong kakilala, guys, na mayayaman, mga bumagsak dahil ang mga ugali nila, guys, ay ang sasama ng ugali. Yan, guys, ang ingatan nyo. Kumbaga, ingatan nyo yan. Tapos, yan lang, guys. Kumbaga, napaka-importante niya, napaka-importante ng pagpapatawad sa kapwa. Lahat yan, guys, alam niyo sa totoo lang ginawa ko yan. Yung mga tao na nang yurak sa akin noon, guys, talagang yurak talaga, kumbaga, durog na durog ako. Pero alam niyo, guys, sa totoo lang nang naging okay ang buhay ko, tumulong pa ako sa kanila. Yan, guys, ang ibig kong tumulong ako, guys. Yan, guys, ang sinasabi na para bang binato na nga ako ng bato, bakit ko pa binato ng tinapay? Ganon, guys, talagang kumbaga pinairal ko yan sa pagkatao ko yung bagay na ganyan na lagi kang magpatawad, tapos mahalin yung kapwa. Yan, guys, napaka-importante nang mahalin ang kapwa, dahil kapag mahal mo ang kapwa mo, guys, hindi ka makakagawa ng masama sa kapwa. Dahil yung paggawa natin ng masama sa kapwa, mga krimen o kahit na pa yan, paninira, marites, o kahit na ano pa yan, panghusga sa isang tao, kapag mahal mo ang kapwa mo, hindi mo lahat yan magagawa. Kaya magkakabilin na ni God, guys, mahalin yung kapwa. Yan lahat, guys, lahat ng mga sinishare sa inyo, kinikwento ko sa inyo, lahat yan, guys, ay naka-apply yan sa pagkatao ko. Kaya marami ang nagtataka sa akin, Ma'am Askim, talagang napaka-bliss mo. Oo, talagang kumbaga talagang binigyan ako ni God ng blessings. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, samahan nyo, ha. Ang haba na ng kwento ko, yan lang, guys, ha. Kung ano yung pangalan ko dito, guys, sa YouTube, yun din, guys, yung pangalan ko. Sa Facebook ko, isa lang, guys, ang Facebook ko, ha. Baka mamaya mapunta kayo sa mga fake na Facebook. Marami akong upload, may mga reels ako. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, ha. Yan, guys, ang mga tips ko para kumbaga gumaan ang buhay sa atin, ha. Yan lang, guys. Thank you, guys. Thank you sa mga subscribers ko. I love you all. Bye.